Hello sa mga student ko. Courage, clever, consistency, diversity, discernment. Araling Panlipunan, ikawalo, ikatlong markahan, ikaapat na linggo. Ang aralin natin sa linggong ito ay may layuning na susuri ang dahilan, kaganapan at epekto ng rebolusyong siyentipiko, enlightenment at industrial. Ang paksa niya ay epekto ng rebolusyong siyentipiko, enlightenment at industrial, aralin 4. Sa araling ito, iyong masusuri ang dahilan, kaganapan, epekto ng rebolusyong siyentipiko, enlightenment at industrial. Meron tayong paunang pagsubok. Guess who? Kilalanin kung sino ang inilalarawan sa bawat bilang. Ayusin ang mga nakagulong letra upang mabuo ang pangalan na tinutukoy sa bawat bilang. Number 1. Isang pilosopong Ingles na sumulat ng Two Treatises of Government noong 1689. Number 2. Isang pilosopong Ingles na may ideyang political na makikita sa kanyang akdang Leviathan noong 1651. Number 3. Nagmula sa Germany at naging katuwang ni Brahe. Iminungkahi niya na ang planeta sa araw ay elliptical. Number 4. Siya ay may imbensyon na cotton gin. Number 5. Siya ay may invention na telegrapo. Magbalik-aral tayo. Isulat ang kanilang pangalan sa talahanayan. Ang mga bansang kanluranin na nanguna sa panahon ng paggalugad at pagtuklas. At sa kabilang talahanayan, isang bansang kanilang nasakop. Sa isa-isip, para mapalalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa paksa, sumangguni sa module ng mag-aaral, pahina 342 hanggang 354. Pabrika, gusali, bulldozer, traktor, laptop ay nakikita natin sa kasalukuyan. Ano ang kaugnayan nito sa paksa nating enlightenment, industrial, at siyentipiko? Mayroong isang pangkat ng mga scholar na nagsimulang tanungin ang mga tanggap ng katotohanan patungkol sa mundo at sansinukob. Bagamat sumapit ang ika-15 taon, karamihan sa mga scholar sa Europe ay nagpasya na ang batayan ng katotohanan ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga sinaunang kaisipan ng mga Griyego at Romano. Ano man ang sabihin ni Aristotle patungkol sa material na mundo ay totoo hanggat hindi ito sumalungat sa Biblia.
Simula ng pagpasok ng ika-15 taon, may mga naglakas loob na subukin ang mga naisulat ng mga scholar ng sinaunang Greece at Rome. Habang ang mga makabagong scholar ay bumubuo ng mga bagong palagay, kasama ang mga bagong teorya, sila ay naglunsad ng malalim na pagbabago sa paraan ng pag-iisip na tinawag na Rebolusyong Siyentipiko. Ang Rebolusyong Siyentipiko ay ang panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at pagbabago sa paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 na siglo hanggang sa ika-17 siglo. Sinasabing una nang natuklasan ng mga Griyego ang agham, bago pa man ang panahon ng Rebolusyong Siyentipiko na siyang ginamit na siyensya o kaalaman na nagbigay daan upang matutuhan ng mga tao ang mga tuklas ng sinaunang scholar. Noong ika-15 siglo, nagsimula ang pag-unawa ng mga Europeo tungkol sa mundo at sansinukob. Tanong, paano maging matagumpay bilang isang siyentipiko? Upang maging matagumpay sa pagtuklas at pag-imbento, kailangan taglayin ng isang siyentipiko ang mga katangian ng mga sumusunod. Una, nagsasaliksik. Pangalawa, nagsusuri. Pangatlo, nagtatanong. Pang-apat, nagmamasid. Pang-lima, naghahamon. Eto bang mga katangiang ito ay nasubukan mo na ba? Ako si Nicolaus Copernicus na taga-Poland. Ako ay isang astronomeya kung saan binago ko ang paniniwala ng tao ukol sa sandaigdigan. Sinasabi ko na ang araw at hindi ang mundo ang sentro ng sandaigdigan. Ako si Johannes Kepler, isang Aleman na isa ring astronomer, natural scientist, at mahusay ako sa mathematics. Ang binuo kong formula na ang planeta ay kumikilos, hindi pabilog, kundi elliptiko, habang ang araw ay hindi kumikilos. Bumibilis ang ikot ng planeta habang palapit sa araw. Ang tagal ng pag-ikot ng planeta sa araw ay batay sa layo at lapit nito. Ako si Galileo Galilei. May teorya ako na pendulum at paggamit ng teleskopyo. Taong 1609, nang nabuo ko ang imbensyong ito at naging dahilan ng aking pagkadiskubre sa kalawakan. Nakatulong ang batas ng pendulum sa pagkuha ng pulso ng tao. Nakita ko ang 4 na buwan ng Jupiter, ang sunspot at ang magaspang na balat ng buwan.
Malaki ang naging epekto ng rebolusyong siyentipiko sa paglawak ng kapangyarihan ng Europe dahil sa panahong ito ay naimbento o nadiskubre ang mga iba't ibang bagay na kung saan ay ating pinalawak sa kasalukuyang panahon. Ito ay mga iilan sa mga naging epekto ng rebolusyong siyentipiko. Napalitan ng bago ang lumang pananaw ukol sa sansinukob sa pamamagitan ng pagpapatunay ng agham. Tinanggap ng tao ang natural science at maraming aklat ang naisulat tungkol dito. Naitatag ang mga paaralang pangagham sa buong Europe noong 18 siglo. Tinatawag na panahon ng kaliwanagan ang naganap noong kalagitnaan ng ika-18 taon, 1720 hanggang 1790, kung saan ang mga scholar ay naniniwala sa paggamit ng katuwiran at sa siyentipikong pamamaraan. Nagsimula ang panahon ng kaliwanagan dahil na rin sa mga ideyang politikal na sinimulan nina Thomas Hobbes at John Locke na parehong naranasan ang mga sigalot sa Inglaterra noong 1600. Subalit sila ay nagkaiba sa kanilang mga pananaw patungkol sa pamahalaan. Tinawag ang pangkat na ito ng mga philosophies. Sa puso ng kanilang filosofiya ay ang mga sumusunod na 5 pangunahing kaisipan: katwiran, kalikasan, kaligayahan, kaunlaran, kasarinlan. Sa panahon ng kaliwanagan, ako si Thomas Hobbes. Isinulat ko ang Leviathan na ang lahat ng tao ay makasarili at masama. Kaya't kailangan ang isang ganap at makapangyarihang pamahalaan kung saan isusuko ng mga tao ang kanilang mga karapatan sa isang absolute monarch upang magkaroon ng pagsunod at kaayusan sa lipunan. Ako si Baron de Montesquieu, isang mahaligang Pranses. Inilaan ko ang aking panahon sa pag-aaral sa politika at ako ay tinuturing na kampiyon sa politika. Pinag-aralan ko ang kasaysayan ng Roma at ang aking naging pananaw. Ang naging sanhi ng pagbagsak nito ay ang kawalan ng kalayaan sa larangan ng politika. Naniniwala ako na ang pinakamahusay na pinamumuno ang bansa sa aking panahon ay ang Britain dahil ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nahahati sa 3 sangay: ehekutibo, lehislatibo, judisyal. Ang aking mga isinulat ay nandoon sa aklat na On the Spirit of the Laws na inilimbag noong 1748. Naging batayan ng konstitusyon ng United States ang aking mga idea tungkol sa separation of powers. Ako si John Locke. Sa panahon ng kaliwanagan, naranasan ko ang mga sigalot sa Inglaterra noong 1600. Kaya meron akong pananaw tungkol sa pamahalaan na isinulat ko sa 2 treatises on government.
Naniniwala ako na ang tao ay may katwiran at natututo mula sa kanyang karanasan. Isinilang ang lahat ng tao na malaya at pantay-pantay at may karapatan. Tinututulan ko ang isang absolute monarchy dahil layunin ng pamahalaan na ipagtanggol ang karapatan ng mga tao. At kung ito ay hindi magagampanan, mayroong karapatan ang mga tao na ito ay palitan. Mga naging epekto sa panahon ng Enlightenment. Humubog sa mga modernong ideya hinggil sa pamahalaang demokrasya, edukasyon, at maging sa sining at panitikan. Simula noong ika-18 taon, ang bansang Britain ay nakagawa ng sunod-sunod na mga imbensyon sa loob ng 80 taon. Wala pang nakahihigit dito sa buong kasaysayan kung saan inilalarawan ito ng pagpapalit ng mga makina sa mga gawaing manual. Ang ganitong uri ng pagbabago na nagsimula sa iba't ibang bahagi ng England ay tinatawag na Rebolusyong Industrial. Isang yugto kung saan nagkaroon ng pagtaas sa produksyon ng mga kalakal na gawa ng mga makina sa tulong ng mga bagong imbensyon. Bagamat ang Rebolusyong Industrial ay nagsimula sa Britain, ang epekto naman nito ay lumaganap sa ibang bansa. Sa katunayan, ay nagawa nitong baguhin ang buhay ng lahat ng tao sa mundo. Tulad ng lahat ng pagbabago, ang Rebolusyong Industrial ay mayroong mga mabuti at di mabuting resulta. Ilan sa mga pagbabago na dulot nito ay ang maginhawang pamumuhay ng mga tao. Subalit, ang industrialismo o ang proseso ng pagpapaunlad ng mga makinarya na gamit sa produksyon ng mga kalakal ay naging sanhi din ng pagtindi ng paghihirap. Ako si Samuel B. Morse na nakatulong para makapagpadala ng mga mensahe sa ibang lugar. Ito ang aking invention. Bago nagkaroon ng cellphone, nakilala ang pangalan ko na si Alexander Graham Bell dahil sa ako ang nag-imbento sa telepono. Ako si Thomas Newcomen. Na-imbento ko ang steam engine para madagdagan ang supply ng enerhiya na magpapatakbo sa mga pabrika. Ako si Ellie Whitney, nakatulong sa madaliang paghihiwalay ng buto ng bulak mula sa hibla nito, ang naimbento kong photogen.
Mga epekto sa Rebolusyong Industrial. Nagkaroon ng urbanisasyon, nakapagdulot ng industrialisasyon, pag-usbong ng lungsod. Mga suliranin, kalinisan, seguridad, pabahay, pagkakaroon ng gitnang uri, nagbunga ng mga unyon, ng mga manggagawa, higit pang nagsikap ang mga kaluranin sa pananakop ng mga pangangailangan ng mga hilaw na sangkap na maibibigay ng mga kolonya. Sa Enlighten Me, ibigay ang inyong saloobin sa mga sumusunod na issue hinggil sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Pagpapatuloy ng klase sa taong 2021, pagpapatupad ng curfew mula 8 to 5, pagtanggal sa mga empleyado dahil walang maipasahod ang mga kumpanya, pagdami ng mga online sellers sa mga internet, pagsusuot ng face shields, pagbabawal sa pag-aangkas ng mga mag-asawa sa motor. Ang ilalagay nyo dito ay check at bilog at ipaliwanag ang issue. Sa tayahin, itiman ang bilog ng titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay tumutukoy sa pangyari sa kasaysayan na nagkaroon ng malaking pagbabago sa aspektong agrikultura at industriya sa mga bansa sa Europe at sa United States noong 1700 at 1800. A. Rebolusyong Industrial. B. Rebolusyong Pantao. C. Rebolusyong Siyentipiko. D. Rebolusyong Agrikultural. Number 2. Ito ay itinawag na panahon ng kaliwanagan na nagsimula sa batayang kaisipan na iminungkahi ng mga pilosopo. A. Enlightenment. B. Reincarnation. C. Renaissance. D. Way of life. Number 3. Sino ang nagsulong ng teoryang heliocentric na sinasabing ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis habang umiikot sa araw? A. Johannes Kepler. B. Leonardo da Vinci. C. Nicholas Copernicus. D. Thomas Hobbes. Number 4. Paano nabago ang pamumuhay ng tao sa panahon ng industrialismo? Piliin ang hindi kabilang sa pangkat. A. Ang mga nasa wastong gulang lamang ang maaaring magtrabaho. B. Nagdulot ito ng pagdami ng tao sa lungsod. C. Nagdulot ito ng hidwaang pampolitika. D. Sa kawalan ng hanap buhay, dumami ang mga palaboy. Number 5. Bakit sa Great Britain nagsimula ang Rebolusyong Industrial? Dahil dito isinilang ang mga inventor, dahil mahuhusay ang kanilang mga naging pinuno, dahil sa kalagayan ng klima na mayroon dito, dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na ginagamit sa makinarya. Sa karagdagang gawain, maglibot sa inyong tahanan o kapaligiran. Ano ang iyong nakikitang mga bagong bagay o kagamitan? Itala ito sa chart sa ibaba at ibigay ang epekto sa paggamit nito.
Hanggang dito na lang ang topic natin ngayon. Have a good day at maraming salamat.